على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nagbasa about sa topic natin. Hindi ako nakapagbasa eh. Ha? Hindi ako nakapagbasa. Ano yung dahilan? Bakit hindi tayo nakapagbasa? Bro Abdurrahman. Na-busy sa work. Busy sa work. Mashallah, napakaganda ng rason. Okay? Kasi kumataw na dahil nalabasa na ng permits. Nabasa na ng permit. Yun lang. Okay. So, hindi nakapagbasa si Abdurrahman. Ngayon na natin basahin. Pero sa sistema natin, di ba, sabi natin kuya, mga kapatid, ano yung sistema natin ng pag-aaral dito? Yes. Bakit natin sinasabing basahin muna bago pumunta rito? Okay. To know what will be the topic. I mean, to have an initial idea on what we're going to discuss. Si Kuya Abdurrahman. Kuya Abdurrahman, Yes. palagay ninyo, bakit kailangan natin basahin prior sa... Para makaparticipate sa sa lecture natin. Participate. Kasi magkaka-idea ka na pag binabasa mo na in advance. Kaya nga, sinend na sa group para may basahin. Maganda. Si Bro Isa, inshallah magpapatuloy na kayo. Okay. Kayo hindi ko kayo pwedeng kasi hindi nyo alam unang-una yung link ng saan natin kinukuha yung mga lectures. At alhamdulillah, nagpapasalamat tayo na dito kayo at parte tayo ng pag-aaral natin inshallah. Isa pa sa mga dahilan, maidadagdag ko lang dun sa mga dahilan na binigay po ninyo, is sa mga topics na tatalakayin natin, mas nagiging makulay, mas magiging wide yung range ng tatalakayin natin kapag mas marami yung ideas, concept na ipapasok natin to. Hindi mangyayari yun kapag makikinig lang kayo. No? Sa discussion natin, lalabas yung mga napaka-importante mga questions. Kasi kapag nagbabasa kayo doon, meron na kayong mabubuong mga katanungan. Sa katanungan na yun, yun yung magbibigay ng kulay lalo ng ating subject. Magkakaroon tayo ng wider understanding sa kung ano yung pag-uusapan natin. Okay? So ano yung gagawin natin kapag hindi pa tayo nagbasa next week? No? Kasi yung pag-aaral, hindi ito katulad ng mga dati na nakasanayan natin sa eskwelahan. Sa eskwelahan, kapag nagkamali ka, ulitin mo lang, walang problema. No? Dito, pag nagkamali ka, maaari kang maitapon sa impyerno or mapaparusahan. Yun yung difference. Either hindi ka makapasok ng paraiso dahil hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Yun yung difference natin. Kasi doon, hindi ka lang makakakuha ng trabaho. Pwede mong i-retake, pwede mong kunin next year. No? Pero dito iba, dapat nilalagyan natin ng mas emphasis yung pag-aaral natin.
So, na-discuss na natin last week at last 2 weeks regarding sa kung ano ba yung tatalakayin natin. Kailangan ba natin talakayin yung Hajj? Kailangan ba natin talakayin yung bago na may connection talaga sa atin? Yung dalawang estudyante natin wala pa rito, no? Wala, hindi nasundo ng ng bus. Minabuti natin bilang guro na tatalakayin natin yung mga subjects na binanggit sa module natin mabilisan. Like tulad ng Hajj. Kasi yung Hajj, alhamdulillah, sa level 4 na tayo ngayon, natalakay na ito sa mga naunang mga levels. Tama? So, may mga teachers at guro na nagturo na sa atin ng subject na ito. More on emphasizing yung subject na ito sa sa level na ito, inshallah. Okay. So, paano ko ba yung gagawin ito? Ipapasok ko na lang sa Google. Alhamdulillah, meron na tayong computer ngayon. No? Thank you sa nag-donate. Tipin mo, naghahanap tayo ng diskarte. Pagdating sa Pilipinas, mga mahal na kapatid, kapag tayo na ay magtuturo, maghahanap din talaga tayo ng diskarte. No? Kailangan natin hanapin, ma-provide sa ating mga estudyante yung pinaka-convenient na pamamaraan ng pag-aaral. No? Ito yung magpapadali sa pag-aaral natin. Kasi ngayon daw, yung pag-aaral ay more on visuals. No? Mas tumatatak sa mga utak ng tao kapag meron siyang Visual aid. visual aid. Diba? Isipin mo, visual aid daw, sabi ni Doc. So, nandito po, yun ang subject na tatalakayin natin. Okay. Tanggalin natin ito. Yun. Fake. Yes. Anong review? Konting review. Ano ibig sabihin ng FEC? Mabilisang review. Rules, batas. Rules. Okay, doon muna tayo sa basic na always natin tinatalakay. Ano yung linguistic definition ng fiqh? Linguistic definition ng fiqh. Ito si Isa, advanced na to si Isa. Kailangan alam niya na yan. Maganda sa follow-up. Kulang. Abdurrahman, ito advanced na rin to. Dati na to sa Katarges, mashallah. Walang level 4 sa Katarges. Level 3 lang kami. Oh, kahit sa level 3. Siyempre may fiqh doon. Diba? Si Kuya Ibrahim. Ano din to? Advanced din to, mashallah. Ha? Maganda, no? Maganda. So, dahil tao lang tayo nakakalimot, normal po yan sa atin. Inshallah, yung pag-aaral natin, dapat may mga notebooks po tayo sa susunod. Ano? Meron. Nasaan? Sulat na ba tayo? May isang oras pa tayo. Diba? Isang oras pa yan, diba? Tugunan yung kanyang
panawa. Huh? So, ano yung sunod? Ang sunod ay mga pakinabang dulot ng hadith. Isa sa mga nabanggit natin na hadith kanina, yung mga magagandang maidudulot ng hajj sa atin, pero ito yung pinaka-basic. Ipinapakita ang pagiging pang-sandaigdig sa daigdigan ng Islam. United. We are reminded that we are one ummah, which is nakakalimutan na ng tao. Yung mga kapatid natin sa Gaza, no, kahit magduaan na lang yung mga walang kakayanan na tumulong, yung mga leader natin, yung mga da'i, masyayakh, no, kahit magduaan na lang tayo ito sa mga kapatiran, maging concerned, mag-share tayo ng post, i-remind yung mga brothers, kahit yun lang, kasi yun yung kakayanan natin. I-remind yung mga kapatiran. Oh, sense of reminding us that we are one ummah. Ito, every year, ipinapaalala sa atin ng Allah na hindi tayo mag-isa, na tayo ay mga magkakasamang isang lipon ng sumasamba kay Allah. Walang iwanan. Minsan nakakalimutan natin yan. Example, tayo mga Filipino, concern na lang natin, Philippines, no, sinong tumatakbo, nagpa-file ng COC, si Diwata, nag-file na siya. Siguro ang pag-file niya para sa Clash of Clans, no, hindi para sa Certificate of Candidacy. No? Yung mga artista, naging politician. So doon lang umiikot yung mundo natin, nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin na isa tayong nasyon ng mga Muslim. Every year, pinapaalala ng tayo ng Allah, ng mga kapatid natin na bumabalik galing Hajj. Nare-remind tayo na dapat natin magtulungan sa isa't isa towards sa isang mithiin. Ano yun? Pagsamba. Tauhid. Pagsamba sa nag-iisang Diyos, which is ang Tauhid sa Arabic. Pangalawa, basa, Bro Ibrahim. Ipinapaalala sa atin ang araw ng paghuhukom. MashaAllah. Minsan nakakalimutan na natin. No? Do you agree, Bro Abdurrahman? Opo. Bakit natin nakakalimutan yung araw ng paghuhukom sa palagay mo? Sa mga panahon natin ngayon? Dahil sa mga makumundong bagay. Tulad ng social media. Pero yung social media, depende naman siguro sa paggamit. Baka hindi natin mabigyan ng katarungan sa social media. Social media, nagre-remind sa'yo. May mga lecturers din na nagre-remind sa'yo na matakot kayo sa Allah, matakot kayo sa araw ng paghukom. Parte din ng social media. Pero hindi kasi siya bago. Yung mga ganong lecture, hindi siya bago. Mayroon kasing mga yung mensahe nandun na yun siya. Pero yung bago sa lipunan ngayon, yung mga tinatawag natin nagbabiral, yung may nangyari, pinapanood talaga siya na mag-excite, siya ba? Excited. Mayroon siyang gano'n. May point din si bro. So, dahil hindi siya bago, hindi na pagtutunan ng pansin. So, hindi na lalagyan ng maraming oras doon. Ganun. Nalalagyan ng oras yung nakakalimot ka. Although, disenyo talaga ng Satanas yan. Disenyo ng Satanas na talagang hihikayatin kang kalimutan ng Allah. Nasa sa atin talaga yung pagpili at paglaan ng mga oras natin kung saan. Kasi yung mga speakers na nag-ano siya ng Hajj, tapos yung mga example niya, yung mga adlib niya, iba ang dating, may excite ka doon, kaya pinapakinggan siya. Inaano siya. Dahil sinasabuhay niya sa panibago, hindi sa huli ba. Ganun. Ganun pala yun. Yung iba kasi, puro
sa kapanahonan pa ng kami, naglalakad, yung mga doon ang may example nila, ganito. Yung iba, medyo nila, binibigyan nila ng kaunting buhay. Alhamdulillah. Ganun. Alhamdulillah. So, nire-remind tayo ng ating mga kapatid at yung mismo kapag nandun ka sa Hajj, mararamdaman mo eh. Darating pala yung panahon na wala kang choice, wala kang makain. Darating pala doon, wala kang malapitan. Darating doon, papasok sa utak mo, ito lang yung suot ko. Hindi ko ba pwedeng palitan to? Mabaho na yung iba, mapawis. May pagkakataon na wala kang choice. Na nire-remind ka ng Allah, kapag ginagawa mo ito, meron palang pagkakataon na darating yung panahon, wala ka talagang choice kundi sundin kung ano yung gusto ng Allah sa araw ng pagbuko. Tanggapin mo kung ano yung i-rip mo kung ano man yung tinanim mo. Oh, mo din. Okay ko. Ay, misama din. At panghuli, paglinis ng sarili mula sa kasalanan. So ito yung binanggit natin kanina sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para tayong ano? Bata. Yes, sanggol na kapapanganak. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, Sheikh. So panghuli, inshallah, yung kondisyon sa pagkaobligasyon ng Hajj. Ito, basahin po ninyo yan. Isasend ko po sa inyo yung link. Pag makalimutan ko, i-message nyo ako para maging parte kayo ng grupo ng level 4. Hopefully, magpapatuloy yung pag-aaral po ninyo dito sa Al-Qur. At meron pa kayong matutunan dagdag dun sa mga alam na po ninyo. Siya talaga ang may kaalaman dito. Hindi doon sa mo. Tandaan mo naman, mamaya walang kaalaman doon. Dito may kaalaman. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. So, I hope meron kayong natutunan. Again, advice, kung hindi kayo magbabasa, huwag na tayo pumunta rito. Basa tayo next week, okay? Para maging makulay at maraming wide perspective yung makukuha natin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تفضل يا شيخ تدرس. Galing, Sheikh. Ikaw na yung